Praise Jesus. Praise Jesus. Magandang umaga pong muli sa inyong mga tagabulihan. Ako po ay muling dinapo sa inyo ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang salita na kung sa ating pagtanggap ito ating patutuloyin sa ating mga puso at ating isasabuhay. Ito po ay magdudulot sa atin ng pagpapala. Ako po ay mananalangin na salamat Panginoon, ako'y muli mong dinako sa lugar na ito ng bulihan. Dalangin ko lahat ng mga naririto, mga nagtitinda, mga naglalakad, mga namimili, mga may transaksyon sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko, mangusap ka sa bawat isa sa kanila, na sa gayon, Panginoon, dumating sa buhay nila ang pagpapala at lahat ng mabubuting bagay na mula sa iyo ay matanggap ng bawat isa sa amin na naririto. Ikaw, Holy Spirit, ang mangusap sa puso ng bawat isa na naririto. Anumang espiritu ng kaaway na sa amin ay manggugulo, hinagapos ko mga espiritong ito, tinatapon ko pabalik sa hell. In Jesus' name, I only allow the Holy Spirit ang siyang pumilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, I command also the angels of God, palibutan ako, bantayan ako, and I warn those people na sa akin ay manggugulot, mananakit. In Jesus' name, amen. Amen. Sabi sa Isaiah chapter 53, verse 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang tao sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagpublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Dito po pinapakita ng salita ng Diyos, mga tagabulihan, ang Panginoong Yesus. Sabi nito, siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao. So dito pinapakita sa kabila ng kabutihan ng Diyos, ano ang ginaganti ng tao sa kanyang lumikha, sa kanyang manunubos. Sila'y kanyang hinamak at itinakwil ng mga tao. Ito po malungkot na katotohanan. Ang pinakita sa atin ng Diyos Ama ay kabutihan, pag-ibig sa atin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, pinakamamahal at sinisinta niyang anak. Subalit, ano ang ginawa ng tao sa kanyang anak? Ang ating Panginoong Yesus. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Mga tagabulihan, wag nawa tayong mapabilang noong panahon ni Jesus, noong panahon ng Panginoong Yesus, ang mga tao itinakwil siya. Imbis na mga tao ay magpakumbaba at lumapit sa Kanya, ang mga tao ay itinakwil pa siya at hinamak. Ito po ang nature ng tao, mga kapatid. Kaya huwag tayong magtataka kung maraming mga sakuna dumarating sa buhay natin. Nandiyan ang mga lindol, nandiyan ang mga tsunami, nandiyan ang malalakas na bagyo.
ulan, pagbaha, sunog, pagputok ng bulkan, digmaan, kasakiman, sapagkat ang tao ay hindi marunong magbalik sa Diyos ng pag-ibig na kanyang ibinigay sa tao. Ang tao po ay hindi nagbabalik sa Diyos ng kabutihan na ipinakita niya sa tao. Ang tao ay minahal ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ay namatay, pinako sa krus, nilatigo, pinutungan ng koronang tinig, at pinagbigaan at hinamak ng mga tao. Mga kapatid, huwag nawa tayong mapabilang sa mga taong ganito. Nasa kabila ng kabutihan ng Panginoong Yesus, ang iginaganti ng tao sa Kanya ay paghamak at pagpakwil. Kapag ang tao ay hindi nakikinig na salita ng Diyos, ay para na rin niyang tinatakwil ang Panginoon sa buhay niya. At marami sa panahon natin ngayon, hinahamak at tinatakwil ang Panginoon sa buhay nila. Kaya ang Panginoon ay nalulungkot sa atin. Mga taga-pulihan, mga taga-palengke, nagtitinda at mamimili. Huwag nawang dumating sa buhay natin na pasama tayo sa humahamak at tumatakwil sa ating Panginoon. Kapagkat ang Panginoon, ba tayo minahal, tinubos siya tayo sa ating mga kasalanan. Saan ka nakakita ng iyong lumikha sa iyo, ang siya pang nagpapakumbaba sa iyo? Yung walang kasalanan, ang siya pang pinako sa krus, imbis na tayo ang dapat ipako sa krus. Dahil tayo ang nagkasala, hindi naman ang Panginoon. Tayo ang karapat-dapat hamakin at itakwil sapagkat tayo makasalanan. Subalit ang Panginoon na walang kasalanan, walang kasamahan sa buhay niya, at pawang pag-ibig ang pinapakita sa atin. Ito pa ang ating sinusukli. At gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Ang tao hindi pinahalagahan ang Panginoon sa mga ginagawa niyang sakripisyo. Mga taga-bulihan, normal lang po na tayo maghanap buhay araw-araw para mapakain natin ang ating mga pamilya. Subalit, dapat pahalagaan mo una sa lahat ang Panginoon. Sapagkat kung hindi dahil sa Panginoon, malamang sa hindi, lahat tayo ay karapat-dapat sa apoy ng impyerno. Subalit, dahil sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon, tayo ay naligtas sa apoy ng impyerno. Kaya dapat ang tao mapagpasalamat sa Panginoon. Ang tao laging tumatawag sa Panginoon, laging nagpapasalamat sa Panginoon. Sa totoo lang, kapatid, kung ikaw ay buhay pa hanggang ngayon, magpasalamat ka sa Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil buhay ka pa, dahil sa kahabagan ng Diyos at binibigyan kanya ng pagkakataon maligtas.
binibigyan kanya ng pagkakataon na ikaw ay makapakinig ng salita ng Diyos. Inuulit ko po sa inyo, sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos, ako po ay hindi nangongolekta. Ang kaligtasan ay libre kong tinanggap at libre ko ding binabahagi sa inyo. Ako po ay naririto kusang loob at walang bayad. Wala pong koleksyon. Kaya nga po mga kapatid, ang kaligtasan natin, pahalagahan natin. Ang pinaka-importante sa buhay ng tao, ang siya ay maligtas. Ang sabi ng salita ng Diyos, ahanin mo ang lahat, kumapasayo ang lahat sa mundong ito, subalit ang kaluluwa mo ay mapupunta lamang sa apoy ng impyerno. Marami ngayon nasa impyerno sising-sisi, sapagkat kung sila'y nabubuhay pa, wala silang inatupag, kinalimutan nila ang Diyos, hinamak nila ang Diyos, itinakwil nila ang Diyos sa buhay nila, at binaliwala nila ang Diyos sa buhay nila, na para bang ang buhay nila ay sila ang magdadala kung kailan nila gustong mabuhay, ay mabubuhay sila. Kapatid, kapag ganyan ka, isa kang hangal. Sapagkat ang buhay natin ay lahat galing sa Panginoon. Ang pagpapala natin ay lahat galing sa Panginoon. Kaya marapat lamang suklihan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kausapin mo siya palagi, magpakumbaba ka sa Kanya palagi. Tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalang hati. Dito po pinapakita, dinala ng Panginoong Yesus ang ating karamdaman. Kaya nga po mga kapatid, sino man sa atin may sakit ngayon, tumawag ka lang sa Panginoon. Ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay binabanggit dito na dinala na ng Panginoon sa Kanyang katawan. Kung ilan ang latay na tinanggap ang katawan ng Panginoong Yesus, lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay dinala na ng Panginoon sa Kanyang katawan. Kaya ikaw na may karamdaman, ang tanging mo lamang gagawin, humingi ka ng tawad sa Panginoon, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at humingi ka ng kagalingan. At ang Panginoon ay pagagalingin ka. Dito binanggit na ng salita ng Diyos, lahat ng sakit at karamdaman ay kasama ng dinala ng Panginoon sa Kanyang katawan. Kung ilang latigo ang tumama sa katawan ni Jesus, gayon din ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kaya ang tao ngayon, ang tangi na lang gagawin, magpakumbaba sa Diyos, sumampalataya sa Diyos, at humingi ng kagalingan sa Diyos. Sasabihin mo lang sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ko. Noong isang araw, meron akong dinedicate na bata sa Panginoon. Meron isang matanda doon na aking pinag-pray. And I believe pinagaling siya ng Panginoon.
Ang sabi ko lang sa kanya, nanay, magmula ngayon sabihin mo sa Panginoon, after na pinag-pray kita ka, salamat Jesus, pinagaling mo na ako. Salamat Jesus, pinagaling mo na ako. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus, nung siya'y nabubuhay pa sa lupa, lahat ng mga may sakit na lumalapit sa Kanya ay Kanyang pinagagaling. Kahit sa panahon natin ngayon na modern, ang Panginoon patuloy na nagpapagaling. Ano mang uri ng sakit mo, cancer man yan, leukemia man yan, ano man yan, na akala mo walang kagalingan, kapatid, nagkakamali ka. Kaya kang pagalingin ng Panginoon, anumang klase ng uri o uri ng sakit at karamdaman ang tinatamasa mo ngayon. Magpakumbaba ka lang sa Panginoon, sumampalataya ka lang sa Panginoon, tumawag ka lang sa Panginoon. Hindi lamang sa kasalanan tayo nilipinas ng Panginoon, maging sa sakit at karamdaman. At minsan, kapag tayo nabubuhay sa kasalanan, sumusunod ang sakit at karamdaman. Kaya nga mga kapatid, unahin muna natin, magpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon, sa araw-araw natin mga kasalanan. At sumampalataya tayo sa Panginoon. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at ating tagapagligtas. At humingi ka ng kagalingan sa Panginoon at ikaw ay Kanyang pagagalingin. Walang sino man na nagpakumbaba sa Panginoon at hindi niya pagagalingin, hindi niya patatawarin. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ang Panginoon nagpapagaling sa tao nagpapakumbaba. Mga kapatid, bukod sa kasalanan, niligtas din tayo ng Panginoon sa karamdaman. Pinalaya din tayo ng Panginoon sa mga bisyo. Yang man ay bisyo ng alak, bisyo ng babae, bisyo ng sugal, at ano paman kalaswaan. Lahat ay kayang patawarin ng Diyos. At dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Maging ang ating kalungkutan, maging ang ating mga worries, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag tayong mag-worry sa buhay natin. Ang worry ay walang may dudulot na mabuti sa tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, kayong lahat na nabibigatan, lumapit kayo sa Panginoon at kayo'y Kanyang pagagalingin. Ang problema sa tao, hindi lumalapit sa Diyos. Sa ibang bagay, napaka-listo, napaka-energetic. Subalit sa paglapit sa Panginoon, napakatamak. Ang tao gusto lang puro blessing. Subalit hindi naman naglilingkod sa Panginoon. Hindi naman
hinahanap ang Panginoon. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Si Jesus namatay para sa bawat isa sa atin, bata man o matanda. Bawat isa sa atin na naririto, si Jesus ay napako sa krus para sa iyo. Tandaan mo yan mabuti. Ikaw ay espesyal sa Diyos. Bawat isa sa atin ay espesyal sa Diyos. Bawat isa sa atin nasa isip ng Panginoon. Kaya tinanggap niya ang kamatayan sa krus para tayong lahat ay maligtas. Ang tangi lang gagawin ng tao ay isang pagpapakumbaba. Lalapit lamang siya sa Panginoon, magpapakumbaba lamang siya sa Panginoon, hindi pa magawa. Ang tao busy sa maraming bagay, subalit hindi busy sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. But hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos, at ang lahat ng bagay ay idadagdag na sa iyo. Lahat ng bagay. Mga tagabulihan, dapat po matuto na tayo sa buhay. Unahin mo muna ang Panginoon sa buhay mo. Sapagkat kapag inuna mo ang Panginoon, unahin ka din niya sa kanyang listahan. Marami gusto unahin ng Panginoon sa listahan ng Panginoon ng pagpapala. Subalit, hinuhuli naman ang Panginoon sa buhay nila. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sa pamamagitan ng latay ng Panginoong Yesus, tayo po lahat ay nagsigaling. Panghawakan mo yun, sampalatayanan mo yun, kapatid. Sapagkat yun ang nakasulat sa Biblia. Panghawakan natin mula ngayon. Na ako ay lalapit sa Panginoon. Ang hawakan natin, mga kapatid, mula ngayon, nauunahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon sa buhay natin, kahit ano mangyari. Kapatid, unahin mo ang Panginoon. Kapag wala ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, sa hirap ng buhay ngayon, hindi ka makatatagal. At marami ngayon nagsusuicide dahil sa hirap ng buhay. Kaya nga kami pinapadala ng Panginoon para i-remind kayo. Ang Panginoon, mahal kayo, lumapit lang kayo sa Kanya. Ang problema, hindi naman kayo nakikinig. Hindi kayo lumalapit sa Panginoon. So, paano kayo tutulungan ng Panginoon? Ano ka tutulungan ng Panginoon? Hindi ka lumalapit sa Kanya. Hindi ka tumatawag sa Kanya. Mga kapatid, magmula ngayon, dapat ang tao laging tumatawag sa Panginoon, laging nagpe-pray sa Panginoon. Pag may oras ka, manalangin ka sa Panginoon. Kapag meron kang tinda, pag wala pa bumibili,
Manalangin ka sa Panginoon. At sa ating mga paninda, pinagpe-pray po natin dapat yan. Araw-araw. Araw-araw, pag-pray mo yung iyong mga paninda. Sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng maraming customer sa araw na to. At ang Panginoon, kung yan ay mula sa puso mo, at ikaw naman, ay hinahanap mo ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, i-bless siya ng Panginoon. Hindi ka mawawala ng customer sa buong maghapon kapag ikaw nanalangin sa Panginoon. At maging yung mga namimili, pag-uwi nyo sa bahay, manalangin kayo sa Panginoon bago kayo magluto, bago pumasok sa school ang inyong mga anak, o bago magsundo sa school, mag-pray muna kayo sa Panginoon. Manalangin po tayo sa Panginoon, mga kapatid, mga taga-Bulian. Ang pananalangin, wala pong bayad yan. Yan ang magandang gagawin ng tao sa buhay niya. Yung manalangin sa Panginoon. Sa pananalangin, hindi mo kailangan ng booklet. Sa pananalangin, ipigit mo lang ang iyong mga mata. Sabihin mo sa Panginoon naman ang puso mo. At ang Panginoon makikinig sa iyo. Lalo na kapag ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Nakikinig po ba tayo, mga taga-Bulihan? Ang Panginoon daw ay nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ayaw ang gumawa ng masama, ang Panginoon ang nabugbog. Ayaw ang gumawa ng pagsalangsang, ang Panginoon ang nasugatan. Napaka-unfair ng tao sa kanyang Panginoon. Mga taga-Bulihan, huwag tayong manatili sa buhay ng kamangmangan. Kaya po tayo pinaparinig ng Panginoon ang kanyang mga salita upang hindi tayo mabuhay sa kamangmangan. Na hanggang nabuhay ka sa mundong ito, mamamatay ka na lang, mamumuhay ka sa kamangmangan. Ang salita ng Diyos, nagiging matalino ang tao kapag ito ay kanyang sinusunod. Subalit kapag hindi sinusunod ng tao ang salita ng Diyos, mananatili siya sa kamangmangan. Kamamatayan na lang niya ang buhay niya ng kamangmangan. Sorry for the word, subalit yun po ang totoo. Kaya nga po kami pinapadala ng Panginoon sa mga ganitong lugar. Kung kami lamang po masusunod, ayaw po namin ganito. Subalit ang Panginoon, ang siyang nag-uutos sa amin, pumunta ka doon. Subalit, kung ang tao ay patuloy na papaliwalain ang salita ng Diyos at gusto niya mamuhay sa kamangmangan, wala nang magagawa ang Diyos sa iyo. Lahat ng pagkakataon, pinibigay na sa atin ng Diyos. Pinaparinig sa atin ng Diyos ang kanyang salita, ang kanyang puso, ang kanyang nasa isip sa atin, ang kanyang pagmamahal sa atin. Ngayon, kung hindi mo pa ito tatanggapin at nais mong mamuhay sa kamangmangan, kapatid, ikaw na po yan.
Ikaw na po yan. At wala tayong sisihan kung tayo po ay mabuhay at mamatay sa mundong ito, nanatili tayo sa kamangmangan, kasalanan mo po yan. Hindi na po kasalanan ng Panginoon yan. Sapagkat ang Panginoon, pinaparinig sa atin ang kanyang salita upang malaman natin kung gaano tayo inibig ng Panginoon. Subalit kung hindi natin ito tatanggapin, kapatid, wala na po magagawa ang Diyos sa iyo. At antayin mo ang sarili mo sa kaparusahan, sa apoy ng impyerno. Without Jesus, ang kaluluwa ay pupunta sa impyerno, kapatid. Yan po ang nakakatakot na katotohanan. Without Jesus as our Lord and as our Savior, wala po tayong langit na makikita pagpanaw natin sa mundong ito. Kaya nga po, sabi ng salita ng Diyos, hanggat buhay ka, hanggat may pagkakataon ka, makinig ka sa Panginoon, magpakumbaba ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon, at sumampalataya ka sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas mo. Mga tagabulihan, mahal kayo ng Panginoong Yesus. Jesus loves you. Bawat isa sa inyo, bata man o matanda, lalaki o babae, mayaman o mahirap, lahat po tayo minahal ng Panginoong Yesus. At nais ng Panginoong Yesus tayo lahat ay maligtas. Kaya pinaparinig sa atin ang kanyang mga salita. Ang nais lamang ng Panginoon ay magpakumbaba ka sa harapan niya at sumampalataya ka sa Kanya. Nang sa gayon ang Panginoon ay makagawa sa buhay mo. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kapatid, pag wala si Jesus sa buhay mo, wala kang kapayapaan. Kahit anong gawin mo, paglilibang sa buhay mo, pag wala si Jesus, kulang ang buhay mo. Kulang na kulang ang buhay mo pag wala si Jesus. At maraming mga tao na buhay na matay sa mundong ito, na kulang ang buhay nila. Kaya napunta sila sa impyerno. Mga tagabulihan, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Yung mga nagtitinda rito, yung mga namimili, mahal kayo ng Panginoon. Kaya nga po, ang Panginoong Yesus ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Alang-alang sa bawat isa sa atin. Can you just imagine, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa iyo? Gaano ka man kasama, namatay ang Panginoon para sa iyo. At ikaw ay nais niyang maligtas. Ikaw ay nais niyang gumaling. Ikaw ay nais niyang makalaya sa mga bisyo. Lumapit ka lang sa Kanya. Ang bawat pamilya na nais ng Panginoon, papasukin natin siya. Sa bawat pamilya dito sa Bulihan, nais ng Panginoon gumawa sa bawat pamilya dito sa Bulihan.
At mag-uumpisa po yan sa inyo na magpapakumbaba sa Panginoon at hihingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan at sasampalataya sa Kanya. Tatanggapin siya bilang Panginoon at Kanyang tagapagligtas. At doon, ang Panginoon mag-umpisang gumawa sa pamilya mo. Ikaw na nag-umpisa nito, sa pamamagitan mo, ang Panginoon ay papapasukin mo sa tahanan mo. Mga magulang, mga nanay at mga tatay, nais kayong tulungan ng Panginoon sa buhay nyo. Alam ng Panginoon ang inyong mga problema. Alam ng Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Tumawag ka lang sa Kanya. Sabi sa 1:1-12, datapat ang lahat na sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban mo sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay, sila na mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. So dito pinapakita sa atin, mahalaga pala na tanggapin natin si Jesus. Sumampalataya sa Panginoong Jesus. Mga taga-Bulian, paano gagawa ang Panginoon sa buhay ninyo kung hindi nyo siya papapasukin sa buhay ninyo? Si Satanas tuwang-tuwa kapag ang tao binabaliwala si Jesus upang ang tao iyon ay kanyang alipinin sa kahirapan ng buhay. Mga taga-Bulihan, maging matalino tayo. Maging matalino tayo. Huwag natin sayangin ang buhay natin ng walang relasyon sa Panginoong Yesus. Hindi ka nabuhay dito sa mundo at mamamatay ng walang relasyon sa Panginoong Yesus. Kaya ka narito sa mundong ito, kaya ka nilagay ng Panginoon sa mundong ito upang paglingkuran siya, upang unahin siya sa buhay mo, upang sumampalataya ka sa Kanyang bugbog na anak. Datapat ang lahat na sa Kanya nagsitanggap. Sinong Kanya? Si Jesus. Ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas nila, sila ay nagiging mga anak ng Diyos. Kapatid, kapag hindi mo pa ito ginagawa, malamang hindi ka pa anak ng Diyos. Kaya siguro yung mga panalangin mo, ilang taon mo nang pinapanalangin, walang nakikinig sa iyo. Narito ang sekreto. Mahal ng Diyos ang tao, pero hindi lahat ng tao ay agpa ng Diyos. Sila na tumanggap at sumampalataya kay Jesus, sila ang naging mga anak ng Diyos. At kapag ikaw ay anak na ng Diyos, anumang hilingin mo sa Kanya, para sa iyong kabubuti ay ibibigay ng Diyos. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Mga taga-Bulihan,
Darating ang panahon na hindi nyo na po ko dito makikita, malamang sa ibang lugar na. Sapagkat lahat na ng dapat nyong mapakinggan ay binanggit ko na sa inyo. Subalit kung kayo ay hindi pa rin makikinig sa Panginoon, wala na po ko magagawa doon. Subalit, ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Kamatayang pisikal, kamatayang espiritual. Isaiah 53 verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Ito po ang buong katotohanan. Tayo po lahat ay mga tupang naligaw na hinahanap ng Panginoon araw-araw. Kapatid, sa pamamagitan ng ganitong salita ng Diyos, hinahanap ka niya. Pinaparating niya sa iyo, isa kang tupang ligaw. Kailangan mo ang Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Huwag mo pagmamatigasin ang iyong puso. Lumapit ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka sa Panginoon, huwag kang magmataas. At sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Huwag tayong magmamataas sa Panginoon, kapatid. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Tayo po ay mga tupang ligaw. Araw-araw hinahanap ka ng Panginoon. Kumakatok siya sa puso mo. Araw-araw. Kapatid, pagbuksan mo ang Panginoon. Huwag mong pagmamatigasin ang puso mo. Sapagkat si Satanas tuwang-tuwa kapag ang tao pinagmamatigas ang puso sa Panginoon. Sapagkat alam niya, ang tao matigas ang puso at ayaw papasukin si Jesus, isa lang ang kauwian, impyerno. At doon parurusahan ni Satanas ang lahat ng hindi tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas nila. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Ang tao, kanya-kanya ng daan. Naghahanap pa rin ng daan. Ano ba ang daan? Para ako ang maligtas, sinabi na ni Jesus, ako ang daan. Sa Diyos tayo makinig. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Sapagkat ang tao nagkanya-kanya ng daan. Nagkanya-kanya ng buhay. Ang sabi ni Jesus, ako ang buhay. Ang tao, pag wala si Jesus sa buhay niya, ay kulang ang buhay niya. Subalit, kapag ang tao pinapasok si Jesus sa buhay niya, kumpleto na ang buhay niya. Magiging masaya na siya habang buhay. Kaya nga marami ngayon napapanood natin sa social media
Marami mga artistang mga sikat ang lumalapit na sa Panginoon sapagkat nalaman nila ang kasikatan ay natatapos, ang kayamanan ay nawawala, ang katanyagan ay nalalaos. Subalit ang relasyon sa Panginoon ay magpakailanman dito sa lupa, lalo na sa langit. Kaya nga po mga kapatid, tayong lahat ay itinatakda ng Diyos. Minsan, mawawala tayo sa mundong ito. Ang tanong, ikaw ba ay nakahanda umarap sa Diyos? At hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo. Kapag nakita ng Diyos na ikaw ay nagmamatigas sa Kanya, sa kabila ng Kanyang pagpapakumbaba, sinasaraduhan mo siya ng pintuan ng puso mo. Isang araw sasabihin ng Panginoon, okay, matigas kang nilalang, hindi ka karapat-dapat sa aking kaharian, doon ka sa apoy ng impyerno. Subalit ang tao na magpapakumbaba sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at sasampalataya sa Panginoong Yesus sa buhay niya, tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang taong yun ay magkakaroon ng kahulugan ang buhay niya. Magmula sa araw na yun, si Jesus papasok at mananahan na sa buhay niya at sa pamilya niya. Mga tagabulihan, bawat pamilya ninyo, papasukin niyo si Jesus. Papasukin niyo si Jesus sa inyong mga tahanan. At ang unang-unang dapat gumawa nito ang mga padre di pamilya, ang mga magigiting na tatay. Dito mo ilabas ang tunay mong pagkalalaki. Papasukin mo si Jesus sa buhay mo para masabi ng Diyos, tunay kang lalaki. Ang bawat tahanan ay nais pagharian ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, tulungan ang bawat pamilya. Pero kung hindi nila papapasukin si Jesus, paano sila matutulungan ng Panginoon? Kaya kayo ngayon na nakapakinig na ito, pagdating mo sa bahay, unahin mo munang mag-pray kahit saglit. Bago ka magluto, bago ka magsundo sa mga anak mo, o anumang gagawin mo sa bahay, mag-pray ka muna. Magpakumbaba ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Ipag-pray mo ang sarili mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan kong nagawa. Kahit hindi mo na isa-isahin pa sa Panginoon, lahatin mo na. Sabihin mo, Lord, lahat ng mga kasalanan ko na hindi ko pa nahingi ng tawad sa iyo, patawarin mo, Panginoon. At ang Panginoon ay patatawarin ka sa lahat ng mga kasalanan mo. At pagkatapos, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pumasok ka sa puso ko. Pinapapasok kita sa puso ko, sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko.
Pagkatapos po nun, mararamdaman mo ang kapayapaan ng Diyos na parang tinatapik ka, sinasabi ng Panginoon, anak, pinatawad na kita, niligtas na kita sa oras na ito. Mga tagabulihan, ang pinaka-importante sa buhay ng tao, ang kaligtasan niya. Kaya kaya nabuhay sa mundong ito para maglingkod sa Panginoon at maligtas. Yun ang purpose ng tao. Makilala niya ang Panginoon na lumikha sa kanya at paglingkuran siya at maligtas siya at makasama niya ang Panginoon sa langit habang buhay. Ang nakakalungkot, yung mga nasa impyerno habang buhay na rin sila doon. Mas pinili nila nung nabubuhay sila sa lupa na huwag pansinin ang Panginoon at nung sila'y biglang namatay, sising-sisi sila at sinasabi nila, give me one more chance, Lord. Kahit ako na yung pinakamahirap sa mundo, mabuhay lang ako muli at humingi ng tawad sa iyo. At tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas, maligtas lang ako dito sa apoy ng impyerno. Subalit, ang sinasabi ng Panginoon, it's too late. It's too late. Kaya nga po, habang tayo nabubuhay, meron kang tsansa na maligtas at makapiling mo ang Panginoon pagpanaw mo sa mundong ito. Ang gagawin mo lang dalawa, pagsisihan mo ang kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Anong mahirap doon? Wala pang mahirap doon, mga kapatid. Mas mahirap yung habang buhay. Magdurusa ka sa apoy ng impyerno. Yun ang pinakamahirap. At maraming tao na ngayon sa impyerno sapagkat binabaliwala nila ang Panginoon sa buhay nila. Hindi sila naging matalino, kundi naging mga mangmang at hangal sa paningin ng Diyos. Kaya nandun sila, ang ending nila sa impyerno. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, ayaw ng Panginoon mapunta ka doon. Kaya habang ikaw ay nabubuhay pa, tanggapin mo na siya bilang Panginoon tagapagligtas. Sumampalataya ka sa Kanya. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Yung kasalanan daw natin, kasalanan ng mundong ito, ipinapasan ng Ama sa kanyang anak. Imaginin mo, kasalanan ng buong mundo, ipinapasan ng Ama sa kanyang bugtong na anak, na kung tutuusin ang Panginoon ay hindi nagkasala. Tayong lahat ang nagkasala, subalit siya ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Pagkatapos, hindi mo siseryosohin ang iyong kaligtasan. Kaya tama sinasabi ng salita ng Diyos, ang tao sa kabila ng ginawa ng Diyos
ay hindi natuto at namuhay sa kamangmangan. Mga kapatid, tayong lahat mahal ng Diyos. Pinasan ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Pinapaalam sa atin ng Panginoon na ang Panginoon ang nagpasan sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y tinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya, ay pipi, gayon man hindi niya binuka ang kanyang mga bibig. Ang Panginoong Yesus ay kagaya rin ng tupa na maamo. Ang Panginoong Yesus, nung siya'y pinako sa krus parang tupang maamo, hindi nagbuka ng bibig, hindi siya nagalit, hindi niya inutusan ka ng kanyang mga angels. Mga angels! Parusahan niya ang buong mundo ito. Hindi ginawit, hindi sinabi ng Panginoon yun, kundi kagaya ng tupa, kusang loob siyang sinakripisyo ang kanyang buhay, na kung tutuusin, kung gugustuhin ng Panginoon, pwede niya tayong itapon lahat sa apoy ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Subalit hindi ito ginawa ng Panginoon. Kagaya ng tupa, siya'y nanahimik at tinanggap na siya mamamatay alang-alang sa atin, na para siyang tupa na dadalhin sa katayan na walang sinasabi. Buong pagpapakumbaba ang Panginoon tinanggap ang kamatayan sa krus alang-alang sa atin. Sa pamamagitan ng kapigatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumugunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay, dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Mga kapatid, mga tagabulihan, ako po ay napag-uutusan lang ng Panginoon ibahagi ang kanyang salita para po sa ikaliligtas nating lahat sa mga taga rito. Subalit kung ito po ay babaliwalain ninyo, wala na po ako doon kasalanan sa Panginoon. Kung kayo po ay babaliwalain ninyo ang salita ng Diyos, wala na po pong pananagutan sa Panginoon, sapagkat pinahagi ko na sa inyo ang lahat ng katotohanan na nais iparating ng Diyos sa inyong lahat. Ang responsibilidad po ay nasa inyo na. Kung tatanggapin niyo siya at pipiliin niyo ang buhay na walang hanggan, o kung mananatili kayo na babaliwalain ng Panginoon sa buhay niyo at pipiliin ninyo ang kapahamakan, nasa inyo po yan, mga kapatid. Wala po tayong sisihan pagdating ng araw. Ang Panginoon ginawa ng lahat para sa atin. Ang Panginoon ginawa ng bahagi niya. Ang bahagi ng Panginoon, yung tayo ay maligtas.
sa apoy ng impyerno, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa na ng Panginoong Yesus na akuin ang ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay kanyang inako alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Ngayon, kung ito po ay babaliwalain mo, ikaw na po ang mananagot sa Panginoon. Wala na po ako doon. Binanggit ko na sa inyo ang buong katotohanan. At kung mananatili kayong patigasin ng inyong mga puso, wala na po ako doon. Responsibilidad. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, hanggat napapakinggan mo ang salita ng Diyos, ikaw ay magpakumbaba sa harap ng Diyos. Huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Kapatid, si Jesus lamang ang daan. Para ikaw ay maligtas, huwag ka nang maghanap pa ng ibang daan. Si Jesus ang daan para ikaw ay maligtas. Kapag meron ka pang ibang alam na tagapagligtas, kapatid, huwag mo sayangin ang panahon mo sa walang natuturang bagay. Ang Panginoong Yesus ang daan. Galing na sa bibig ni Yesus. Ang tao madaling mapaniwala ng kapwa niyang taong sinungaling. Ang pakinggan natin upang di tayo magkamali at madaya ang salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ilang beses mo bang dapat mapakinggan ang salitang ito ng Diyos? Siya ang daan. Siya lang ang daan, wala nang iba para ikaw ay maligtas. Kaya siya ang tanggapin mo bilang Panginoon tagapagligtas. Wala nang iba. Hindi mo tatanggapin si Apostol Pedro, Apostol Pablo, si Juan, si Santiago, si Andres. Kapatid, yan po ay kahangalan sa Diyos. Ang Panginoon ang dapat pong tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas mo, si Jesus Christ lamang. Wala nang iba. Kung meron nagsasabing meron ibang tagapagligtas, sinungaling ang taong yan. At isang araw parurusahan niya ng Diyos sa apoy ng impyerno. Lahat ng wala si Jesus sa buhay nila. Lahat ng hindi si Jesus ang ginawa nilang daan para maligtas, pupunta ka lang sa apoy ng impyerno. Kapatid, sayang ang buhay mo. Ang nais ng Diyos, makapiling tayo sa langit. Kaya nga pinaparating sa atin ang salita niya. Dahil nais ng Panginoon, sa langit tayo lahat papunta. At makapiling natin ang Panginoon sa langit forever and ever. Ayaw ng Panginoon, sa hell tayo mag-forever.
kundi sa langit. Subalit kung hindi mo tatanggapin ang salita ng Diyos, wala nang magagawa ang Panginoon sa iyo. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Dapat maging klaro na sa atin ito, mga tagabulihan. Si Jesus lang ang daan para maligtas ka. At sinabi ni Jesus, at ang katotohanan. Lahat na nagsasabi, merong ibang tagapagligtas bukod kay Jesus. Sinungaling yan, kapatid. Huwag kang magsayang ng panahon dyan. Si Jesus, sinabi niya na, ako ang katotohanan. Sinabi na nga ni Jesus, ang Diyos hindi sinungaling, ang tao 100% sinungaling. Subalit ang Diyos ay hindi kailanman magsisinungaling. Imposible sa Diyos ang magsinungaling. Subalit sa tao, imposible sa tao ang magsabi ng katotohanan. Kaya po mga tagabulihan, ang salita ng Diyos ang ating pakinggan. At sinabi ni Jesus at ang buhay. Si Jesus ang kahulugan ng buhay natin. Huwag ka lang magtanong kung anong kahulugan ng buhay. Si Jesus ang kahulugan ng buhay. At sinabi ni Jesus, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Galing na to kay Jesus, ayaw mo ang paniwalaan. Mas pinapaniwalaan mo yung taong sinungaling kesa sa Diyos na hindi nagsisinungaling. Sabi ni Jesus, walang makaparoroon sa Ama, sa kaharian ng Ama sa langit, wala daw papasok doon, kundi dadaan sa Kanya. Ngayon kapatid, kung ito ay hindi mo pa paniniwalaan, wala na akong magagawa doon. Responsibilidad mo na yon. Ang tao, nasa kanya ang pagpili. Buhay na walang hanggan o buhay na kapahamakan. Langit o impyerno. Nasa tao ang pagpili. At nawa, piliin ninyo ang Panginoon. Nang sa gayon, masumpungan nyo ang buhay na walang hanggan. Ako po ay mananalangin na, dakilang Ama, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin na muli kong ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Ginawa ko na yung bahagi ko, Lord. Ipahayag ang iyong salita sa lugar na ito. Kung sila man, Panginoon, ay hindi ko tanggapin, wala na po ko doon kasalanan. Panginoon, at sino mang nais tumanggap sa Panginoon, sumunod po kayo sa panalangin, sabihin po ninyo, aming Amang nasa langit, ako na isang makasalanan, patawarin mo po ako sa dami ng kasalanan ko, hindi ko na kaya pang isa-isahin sa iyo. Patawarin mo lahat ng mga nagawa kong kasalanan. At ako'y sumasampalataya, kaya mo kong patawarin. At ginawa mo po ito sa oras na ito. Kaya naman binubuksan ko din ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. Magmula sa araw na ito, ikaw na lamang aking Panginoon tagapagligtas. Wala na pong iba. Panginoon, salamat, pinatawad mo ko. Salamat, niligtas mo ko. Tulungan mo ko. Hindi po ako nangihingi. Hindi po ako nangihingi. Bigay niyo lang po sa iba. Panginoon, marami po salamat. Ako iyong pinatawad, ako iyong niligtas, ako iyong isinulat ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At isang araw, makikita kita ng mukhaan. At alam ko rin, Panginoon, malapit ka nang bumalik. Tulungan mo ko mahanda at lumago sa pananampalataya ko. At tulungan mo rin ako makahanap
ng malapit na church sa lugar ko, kung saan lalago ako sa pananampalataya. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Panginoon, sila po na tumanggap. Pinatawad mo at niligtas mo sa mga oras na to. Alalayan mo po sila, Panginoon. Alam ko po, ang kaaway na dyablo ay masama ang loob ngayon dahil naagaw mo sila sa kanilang kamay, Panginoon. Panginoon, alalayan mo po sila, suportahan mo po sila, tulungan mo po sila. Magpadala ka ng mga guardian angel sa bawat isa sa kanila mula sa araw na to. Tulungan mo sila ano mga susunod nilang gagawin. Tulungan mo silang manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at makahanap ng church na kung saan lalago ang kanilang pananampalataya hanggang sa muling pagbabalik mo na malapit sa kanilang lugar. Panginoon, ikaw na pong bahala sa kanila, pagpalain mo po sila. In Jesus' name, Amen. Panginoon, dinadalain ko rin po mga taga-Bulihan sa lugar na to, ang mga nagtitinda sa lugar na to. Panginoon, dalahin ko bawat isa sa kanila, iligtas mo rin. Bawat isa sa kanila, papasukin ka sa kanilang mga tahanan at maging sa kanilang mga negosyo. Panginoon, una, iligtas mo silang lahat. Panginoon, i-bless mo ang kanilang mga hanap buhay at ang kanilang pamilya, papasukin kanila, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Marami po salamat sa inyo lahat.